Kung napapansin nyo, hinihimay po natin yung mga issues kaugnay po dyan sa Quadcom. And of course, recently, in relation to the ICC investigation into the alleged crimes against humanity against former President Rodrigo Duterte. Pero take note, no? Technically, pag sinunod nyo po yung patakaran o yung mga panuntunan dyan sa International Criminal Court, wala pa naman po talagang formally accused. Hindi pa naman talaga inaakusahan. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Bato o si Bongo o kung sino man yung mga matataas na opisyal na pasimuno ng drug war noong nakaraang administrasyon. Hintayin natin kung talagang sila yung kakasuhan o ilan sa kanila yung kakasuhan at lilitisin dyan po sa ICC. Sa ngayon, tinatapos pa lang po investigation and inaabangan kung maglalabas po ng arrest warrant yung ICC laban dito sa ilang mga personalidad na ito. So kanina, yung pinag-uusapan namin ni Attorney Nery Colmenares, yun po yung tinatawag na complementarity principle. Ito po yung prinsipyo kung kailan po dapat pumasok yung ICC doon po sa isang state party o isa po sa mga lumagda doon sa tratado na tinatawag po ay Rome Statute. Ito po yung tratado na nagbuo ng International Criminal Court. So complementarity principle, kung yung bansa, kunwari tulad ng Pilipinas, anong panahon na miyembro ng ICC ay hindi po siya, kumbaga, gamitin na natin term doon po sa Rome Statute, unwilling or unable to genuinely prosecute. So, tatlong elemento po yun, no? Unwilling, unable, tapos dapat genuine. Okay? So, kayo humusga, meron ba kayo nakikitang unwillingness, inability to genuinely prosecute those that were behind this drug war? At least during the current administration. Kung meron, baka pwede siyang gamiting argument against prosecuting the likes of Duterte before the ICC. Pero wala pang kasong sinasampa laban sa kanya dito, kahit nag-iba na po yung ihip ng hangin. Ang nakikita natin yung nangyayari po dyan sa Quadcom. Tama po yung sinabi ni Attorney Nery Colmenares, ano po, yung hearing po dyan in aid of legislation. Pero maganda po dyan, yung mga ebidensyang lumalabas. Marami tayong nakukuhang ebidensya dyan. Those pieces of evidence do not stop or shouldn't stop our agencies, for instance, the Department of Justice, from making use of those evidence against people for possible prosecution. Kasi marami dyan mga malalaking, yung tinatawag na mga bombshell revelations. For instance, yung affidavit nga po nitong si retired Colonel Roina Garma. Diba? Sino mag-aakala na magsasalita siya against former President Duterte and sitting Senator Bongo? Sino ba mag-aakala na meron lulutang na isang Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at ituturo si Garma at yung si Edelberto Leonardo na may kinalaman doon sa pagpatay dito kay Wesley Barayuga, isa pong retiradong general na naupo po bilang PCSO Board Secretary. He was ambushed and killed, I think, in 2020. Yung nga rin isa natin tinitingnan kasi kung napansin nyo doon sa ating panayam kanina kay Congressman Benny Abante, ang tinatanong po natin doon, nagsasabi ba ng buong katotohanan itong si Roina Garma? Kasi pwede marami siyang sinasabing katotohanan, pero meron siyang mga bagay na iniiwasan. At isa ron, sa tingin ko, ay yung kanyang pagkakasangkot o yung di umunay pagkakasangkot doon sa pagpatay dito kay Wesley Barayuga. Kasi kung pinakinggan niyo po yung kanyang testimonya doon sa Quadcom, hindi ko nagkakamali, sinasabi niya wala rin silang alitan. Para lumalabas doon, sa pagkakaalam niya, tinatay yung Wesley Barayuga dahil di umano involved sa drugs. Kasi kung yun po yung linyang tutumbukin, lalo lang natin kinawawa yung biktima. Pinatay na nga, pinalabas pang sangkot sa illegal na droga. Isipin niyo po yun. Para kang pinatay ng 2 beses. Pinatay yung, tinanggal yung buhay mo, kinitil yung buhay mo, tapos minurder pa yung reputasyon mo. Yan po yung mali sa drug war na yan. Hindi ko maintindihan yung ibang mga tao rito na assuming na tao yung ibang mga nagko-comment dito, no? Sige, for the sake of argument, for the sake of world peace, assuming yung ibang mga nagko-comment dito, tao. Okay? Merong kaluluwa, merong konsensya. Paano mo i-justify yung isang
kampanya laban sa illegal na droga. Tama naman, di ba? Dapat naman talaga mayroong kampanya laban sa illegal na droga. Pero tinanggal yung element ng due process. Iilan tao yung magsasabi kung sino yung dapat mabuhay o sino yung dapat patayin. Parang pinawalang bahala yung parang they basically disregarded our justice system, our criminal justice system. Iniba yung function ng police. Dinisregard yung function ng ating mga korte. Kahit sino rin pala pwedeng sabihin, ilista mo lahat ng addict dyan, ilista mo lahat ng drug pusher dyan, lahat ng drug trafficker. Tapos papatayin natin lahat dyan. Depende rin sa level ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na droga, bibigyan namin kayo ng pabuya. So dito sa ganitong sistema, base sa revelasyon ni Colonel Riana Garma, kung totoo lahat yon, pero hindi naman natin first time madinig yung ganyang suspetsya, isipin nyo, yung police tinransform into some sort of mercenaries. Ginawang berdugo. Imbis na gampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin, ginawa silang berdugo for a fee. Isipin nyo yun. Tapos, may mga reputasyon na sinira. Example, yung kay Leila de Lima. Again, tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, hindi nyo po kailangan maging fan o supporter nitong dating Senador Leila de Lima para maunawaan kung gaano katindi yung ginawang kawalanghiyaan, kung gaano katindi yung ginawang kawalanghiyaan sa kanya. Ditong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sipin mo, pinalabas ka na, binabo yung pagkababae mo, yung pagkatao mo, pinakulong ka ng higit 7 taon, pinalabas na hanggang ngayon, pinapalabas ng kanyang mga supporters. Pinalabas na hindi, addict ka naman eh. O hindi pala addict. Sangkot ka sa illegal na droga eh. Kahit exonerated siya ng korte. Acquitted. Kasi walang kwentang ebidensyang inihain laban sa kanya. Hanggang ngayon, some of these trolls, these thoughtless creatures are still propagating that kind of fake, malicious and vicious narrative against former Senator Leila de Lima. Sipin niyo yun. Kanino ba nagmula yan? Di ba doon sa dating Pangulo? Yan po yung klase ng drug war na pinag-uusapan natin dito. Siyempre, incidentally, nabasa ko, merong isang kongresista, yung dating artista, si Richard Gomez, pinagtatanggol yung drug war ng kanyang idolo na si Rodrigo Duterte. Okay naman daw kasi yung drug war sa Ormoc. Well, sana magising yung mga katulad nila Goma. Kasi kung public servant kayo, kung kayo nauunawaan nyo yung trabaho nyo bilang isang public official, public servant, dapat naunawaan nyo yung tinatawag na due process at human rights. Na baka hindi fashionable sa inyo, hindi nyo siguro masyadong nararamdaman dahil mataas yung pwesto nyo, privilege yung position nyo, mayaman kayo, nakatira kayo sa gated community, at dahil hindi kayo na-target, dahil kakampi kayo. Paano kaya kung baliktarin natin? Kung itong si Congressman Richard Gomez, na-target siya yung kanyang pamilya ng drug war. Pinalabas na siya ay sangkot sa illegal na droga, nilagay siya rin sa drug list, at hinanting. Masasabi kaya niya na okay pa rin yung drug war na yun? Kunwari, yan nangyari kay Mayor Jed Mabilog, nangyari sa kanya. Ano kaya yung iisipin niya? Ano kaya yung ginawa niya? Masasabi pa rin kaya niya ngayon yung kanyang pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Minsan kailangan lang ng common sense, mga kaibigan, mga kababayan. Kailangan lang talaga ng common sense. And siguro, a dash of humanity. Kasi pag nawala yung ating humanity, wala na eh. Diyan na-justify na natin lahat. Yung patayan, yung pagiging berdugo, lahat ng kawalanghiyaan na pwede yung maisip, pwedeng i-justify what? In the name of politics.